susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, kailangan po na ito ay ating tayuan at angkinin. At sabihin po natin, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So dito po ay napakaliwanag na ang atin pong pagpapatuloy sa buhay sa ibabaw ng lupa ay lagi tayong magpapakalakas sa Panginoon. Sapagkat nasa Kanya lamang ang kapangyarihan, manalangin tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, Ikaw ang pinanggagalingan ng pagkaama ng bawat likhang tao mo. At iisa ang pamilya sa langit at lupa. At kami ay tinawag at hinikayat mo para mapabilang. Kaya't maparangal at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, ang titulo ng mensahe, The Safest Place to Be. The safest place to be. So, ang pinakaligtas na lugar na dapat ikaw ay naruroon. Bawat isa sa atin ay meron 24 na oras. At kahit po sa loob ng gusali, walang makatitiyak na siya ay ligtas. At kahit po sa pinakamaganda pang bahay na linagyan ng mga malalaking bakal sa bintana, bakal sa paligid, hindi pa rin po makatitiyak ang isang tao sa kanyang kaligtasan. At laging tandaan mo po, mababantayan mo ang paligid, pero hindi ang ilalim. Mababantayan mo ang ibabaw, pero hindi ang itaas. Kahit na po ano pa ang gusali, basta laging tandaan natin, mas mataas ang langit. Mas mataas ang alapaap. Naniniwala po ba kayo? Kaya ang lahat ng gusali ay duwende lamang kapag tiningnan mo ang kalawakan. So saan po kaya yung lugar na yon? The safest place to be. Yun pong salitang womb of the dawn. So sa Tagalog, ang womb ay bahay bata. So ang isa pang Tagalog sa womb ay sinapupunan. Womb of the dawn. Sinapupunan sa madaling araw. Kaya napakahalaga na iyong maintindihang mabuti kung saan gusali ka pupunta. Ang tao po ay merong tinatawag na fire drill, earthquake drill, at flood consciousness. Pero kayo po ba'y naniniwala pag nandyan na, nawawala na sa katinuan ng mga tao? Nakakalimutan na yung kanilang pinagsanayan. Dahil ang isipan ng tao, survival of the fittest. Ililigtas niya ang kanyang sarili, maliban na lang kung yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga mahal sa buhay, katulad
nung kami ay nasa gawin ng Quezon, dito po sa norte, kami ay nagdala ng mga tulong dahil sila po, nakapagtataka po dahil sila ay nasa mataas na lugar. At napakataas nila sa dagat. Pero sila po'y binaha. Dahil ang tubig ay galing sa bundok. At dumating kami doon at nakalulungkot ang tanawin. Halos kalahati ng bayan ay na lubog sa lupa. Baha pero lumubog dahil sa dami ng lupang galing sa bundok na inanod ng agos ng tubig. At may isang kwento doon, ako'y lumuhod at ang sabi nung aming guide, ito pong lugar na ito ang dating simbahan. Dito po ang altar at dito po ang mga upuan at dito po sila madalas manalangin. Pero nung gabi pong dumating ang malakas na baha, nawala po ang gusali. At ang napakaganda, ligtas na sana yung ina, subalit hinabol pa rin niya ang kanyang anak na nasa bubong ng simbahan. Kaya't dinala sila ng malakas na agos sa dagat at pareho silang namatay. At ang masakit, ang pastor ay buhay. Hindi dahil sa pinabayaan niya, dahil wala siya nung panahong yun sa kanilang kapilya. So, ang pang-aliw doon, at least nasa langit naman yung mag-ina at yung ibang mga nakay Kristo. Subalit, pwede bang tiyakin mo ang iyong kaligtasan? Pwede. Laging unawain natin, hindi natin mapipigil ang pagdating ng mga kaguluhan. Hindi rin natin mapipigil ang lindol dahil wala pang kakayahan ng taong pigilan ito at hindi ito ibibigay ng Diyos. Kung babalikan natin ang mga lindol na nagdaan, ito'y dahilan sa pagsasalita ng mga pinuno ng bansa. Sa sandali na ang pinuno ng bansa ay magsalita ng masama laban sa Israel, may nangyayaring mga kalamidad. Kung makikita natin, nung panahong magsalita ang Pangulo ng Amerika laban sa Israel, nagkaroon ng malakas na lindol sa LA. Naalala ninyo yung lindol doon? Na ang daming nagbagsakang mga infrastruktura. At noong 1995, nung magsalita ang pinuno ng Japan laban sa Israel, linindol ang Kobe at marami ang namatay. Dahil may babala ang Diyos, touch not my land, touch not my people. Because they are the apple of my eyes. So where is that safest place that you will make yourself to be in? Saan po yung ligtas na lugar? Kaya ang una nais kong iyong maunawaan, alam mo, ang isang buhay na relasyon sa Diyos ay simple lang. Ikaw po'y laging maglambing sa Diyos. Marunong ka bang maglambing sa Diyos? Yan lamang po ang aking laging ginagawa, naglalambing ako sa Diyos. At ang paglalambing po ay pagpuri at pagpapasalamat sa Kanya at kasunod ay paghingi. At pag siya po'y nagbigay, ay higit kaysa iyong alam hingin. Sapagkat alam ng Diyos ang dapat nating tanggapin. Ang umpisa lamang ay tayo ay humingi, pero laging higit kaysa ating hiningi ang Kanyang ibibigay sa atin. Kaya't laging tayo po ay nakatingin, dapat ay sa pagbabalik ng Panginoon.
Kaya kailangan magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Sa Luke 21:28, kaya inawit natin, lift up your head. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Kapag nangyayari na ang mga bagay na ito at naglilindol na sa buong daigdig, alam nyo ba na ilang daang lindol ang nangyayari sa araw-araw? Hindi lang nalalathala, pero tuloy-tuloy po ang paglindol. Dahil yun po ay sinabi ng Panginoon. Ang kanyang pagbabalik, ang mauuna, yung punso na mayroon munang mangyayaring una bago ang kanyang pagpapakita sa ulap. At yung mga mangyayaring una ay mga lindol, baha, at kung ano-ano pang mga destructive calamity. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Subalit ating unawaing mabuti, look up. Kailangan po na ikaw ay laging nakatingala at laging ang pag-asa ay ang Diyos. Look up and lift up your heads. So look, nakatingin ka sa itaas at para makatingin ka sa itaas ay itingala mo, iangat mo ang iyong ulo. Hindi po pwedeng gano'n po. Kailangan iangat mo ang iyong ulo. Dahil pag gano'n ay sulimpat po yun. Ay baka manigas ang ating liig. Kaya kailangan taas. Kapag nangyayari na ang mga digmaan, ang banta na magbubombahan sila, pero ito ang sasabihin ko po sa inyo, hindi puputok ang anumang bomba, malibang ipahintulot ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan ang unang dapat nating gawin. Number 1, always start in the safest place. Amen po ba? Mag-umpisa ka dun sa ligtas na lugar. May nangyaring
pagdating ng tsunami. At ang kadalasang kabahayan, kahit na po dito sa ating mga pampangin ng Visayas, ng Bicol, maging dito po sa papuntang norte, marami pong bahay sa tabi ng dagat. At doon sa isang lugar na nangyari na darating ang tsunami, dahil nung unang panahon ay wala pang mga devices na nagdidetect sa tsunami. At yung isang magsasaka, ang bahay niya ay nasa itaas ng mataas na burol. At hindi siya makatulog nung gabing yun, maalinsangan, at lumabas siya, at nakita niya ang itim na ulap. At ang sabi niya, tiyak na uulan. Pero yung ulap ay mabilis na rumaragasa. So ngayon, sigaw siya ng sigaw, hindi marinig doon sa baba dahil tulog na ang mga tao. Yan ang ginawa niya, yung kanyang dampa na punong-puno ng palay, yung kanyang bahay, sinunog niya at nagsisigaw siya, tulong! Tulong! At ang mga tao, dahil kilala nila yung nasa burol, nag-akyatan sa burol. At ng mga tao sa pagtulong ay pumunta sa burol, dumating ang malaking tubig na dala ng tsunami. Yan ang napakahalaga po na ating intindihin. Kailangan nasa ligtas kang lugar. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan nasa ligtas kang lugar. Saan kaya? Yung kaya ay sa mataas na bundok? Hindi po. Binaha yung subdivision sa Antipolo. Nasa tuktok po ng bundok yon. Naalala ninyo yung mga nasirang bahay sa Antipolo? Anong pangalan ng subdivision? Cherry Hills. Kabisado natin. Binaha yun. Nasa iba. So there is no safety on high ground. Saan nga yung ligtas na lugar? Where is that safest place? So, una, always start in the safest place. Every day, lagi kang mag-umpisa sa ligtas na lugar. Saan nga yung ligtas na lugar? Sa susunod na linggo, ikukwento ko sa iyo kung saan yung ligtas na lugar. Pero atin munang umpisahan sa Psalms 27:2. Ano po ang sabi ng 27:2? O 5, 27:5. Psalms 27:5. 27:5. For the time of trouble, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. So dito ay maaaninag mo na agad yung safest place. Sapagkat sa oras ng gulo, itatago niya ako sa kanyang pavilion. Yun pong pavilion ay building that he built up. Yun po ay gusaling kanyang itinayo. At pansinin po natin ano yung pavilion na yun. In the secret of his tabernacle. So pansinin po natin yun pong tabernacle ay isang lugar na kung saan ikaw ay sumasamba sa iyong bahay. Bagamat meron tabernacle na itinakdaan Diyos sa templo, subalit nais kong ipaunawa sa iyo, kailangan ikaw ay may tabernakulo sa iyong bahay. Kailangan ikaw may lugar ng dalanginan. Yung lugar ng dalanginan mo, that is the safest place. Hello. He shall set me up upon a rock. Ako'y kaniyang ilalagay sa ibabaw ng batong buhay. Kaya kung atin pong unawain, mangyayari po yung lahat nung nagaganap sa ating paligid. Sa 31:20, Psalms 31 verse 20. Thou shalt hide them in the secret of thy presence. From the pride of men, thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
So pansinin po natin, pag pinakinggan mo ang balita sa radyo at pag pinanood mo ang balita sa telebisyon, parang alam na alam ng mga reporter yung mangyayari. At parang alam na alam ng mga nagbigay ng report yung mangyayari. Ang tawag po doon ay the pride of men. At ang tao po'y takot na takot. Dahil po doon sa sinasabi ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Subalit, laging tandaan mo, huwag mong katatakutan, mangyari man yung sinasabi ng tao, ikaw ay tatago ng Diyos sa lihim niyang kinaroroonan. Amen po ba? Kaya wala kang dapat katakutan, kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal, ikaw at ako'y iniibig niya at nais niya na ikaw ay kupkupin sa kaniyang presensya. So, pansinin po natin, lihim na iyong itatago siya sa itinalaga mong gusali sa mapanggulong dila ng mga mapagmataas from the strife of tongues. Nang ibig sabihin ay hindi ka, dahil alam mo, tayo bilang tao, pag minura tayo, yung galit ay tumataas at gusto mong makipagmurahan din. Dahil kung ako ang tatanungin, ako'y magaling sa murahan. Nung ako ay hindi pa born again. That was almost 40 years ago. Kaya nga, kung atin pong unawain, kapag ikaw po ay pinapatnubayan ng Espiritu, pipigilan ka ng Espiritu para hindi ka makipagtalo. Amen po ba? Kaya napakahalaga po, laging ang uunahin mo ay pumunta ka muna doon sa lihim na lugar ng presensya ng Diyos at yun yung iyong prayer room. Kung may prayer room ka, prayer place. Kung ang prayer place mo yung kama mo, yun ang iyong pavilion of the Most High God. Kaya, huwag kang matatakot kung ano man ang nangyayari. Ang una munang gawin mo ay makipagmiig ka sa Diyos. Sa Isaiah 26 verse 20. Isaiah 26 verse 20. At ang sabi po dito, "Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast." So pansinin po natin, ang Diyos po ay gagawa ng pagpaparusa sa masama. At iiwas niya ang matuwid doon sa pagpaparusa. Diba ang sabi ni Abraham, kung meron po bang 10 matuwid, itutuloy mo ang iyong pagpaparusa. Hindi alang-alang sa 10, wala nga 10. Pero dito po, nais kong iyong maunawa ang mabuti. Pag ang Diyos ay nagparusa, yung mga taong merong habitual prayer time at prayer place, sila ay ililigtas ng Panginoon. Mismo ang Panginoon ay nagsabi sa Matthew 6, at ang sabi niya sa verse 1, ano po ang sabi niya? "Take heed that you do not your alms before men, to be seen of them, otherwise you have no reward of your Father which is in heaven." So atin pong pansinin, yun pong safety natin ay gantimpala ng Ama sa langit. Kaya kung titingnan po natin sa verse 4, "That thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly." Kaya ang buhay ng panalangin ay sa tagong lugar. Amen? So, bago ka lumabas sa iyong prayer chamber, kailangang ikaw ay lumakas na sa iyong pakikipagniig sa Diyos. Hindi ka na madadaig kahit na harangan ka pa ng 1,000 demonyo. Hindi ka madadaig. Why? Because ikaw po ay nalagyan na
ng proteksyon. Amen po ba? Sa verse 5, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." Verse 7, "But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking." Verse 7, "But when you pray, use not vain." Verse 8, "Be not you therefore like unto them, for your Father knoweth the things you have need of before you ask Him." So, ang sabi, huwag ka nang gumamit pa ng maraming salita dahil alam na ng Ama yung kailangan bago mo pahingin. Yung kailangan natin, alam na ng Ama. Naniniwala ka bang alam na ng Ama ang ating kailangan? Sabihin mo, "Ama, ito po ang kailangan ko. Alam mo na, salamat po." Ganun lang kasimple ang panalangin. Kaya kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa safety place. Naalaala ko ang heaven's economy at heaven's economic. Ang Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili dahil wala namang hihigit pa sa kanya, na habang ang araw at ang lupa ay lupa, habang ang gabi ay gabi, magpapatuloy ito. At ang pagdaloy ng kasaganaan ay nasa pagtatanim. It is in sowing that there will be reaping. It is in planting that there will be harvest. And it is in giving that there will be receiving. So sa tatlong ito, planting, sowing, giving. Giving, sowing, planting. Planting, sowing, giving. Kaya't sa pagkakataong ito, nais kong kayo ay i-challenge para maging financial partner ng gawain ito ng Panginoon. At sa inyong ipagkakaloob na anumang halaga, meron akong inihandang 2 CD teaching ko at isang refrigerator magnet na may Word of God. Alinman dito sa dalawa, as per your request, as you deposit to the bank account of this ministry, ay ipadadala ko po agad dito sa inyo. Kaya't sa inyo pong may pagkakaloob, ako'y dadalangin para sa katiyakan ng inyong pag-aani, sa inyong paggapas at sa inyong pagtanggap. Aking Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po at hindi kami magkukulang habang tuloy-tuloy ang aming pagtatanim at aming pagbibigay. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sapagkat sila ay napakaunlad at napakaalab at walang tigil sa pagtatanim at sa pagbibigay. Pagpalain mo sila at maranasan nila ang kaibang daloy ng pagwelta ng pagpapala sa kanila at maranasan nila ang material at pinansyal na kakaibang kasaganaan sa kanilang kamay at sa kanilang buhay at sambahayan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang aking pinahayag na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung maaari, habang tulog pa ang mga kasama mo sa bahay, dahil sa sandali nagising na sila, tubig! Almusal! Hindi ka na makakapanalangin. Tapos bubusina pa yung magpapandisal. Pandisal! Tapos darating na yung mga sumusundo ng mga estudyanteng pag-umaga, busina na ng busina. So, tatanungin kita, ano yung pinakaligtas na lugar sa iyong bahay? Yung iyong prayer place. Amen? Ngayon tanong ko, nananalangin ka ba? Amen. May lugar ka ba sa bahay mong itinakda mo para ikaw ay makikipag-usap sa Diyos?
Kaya napakaganda po at alam ko naman na talagang kayo ay nananalangin. So ngayon, ang pangalawang dapat gawin mo, kadalasan ang tao po ay katulad natin may problema. At maraming may problema, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang suliranin. At dahil hindi nila alam ang kalutasan ng kanilang suliranin, kaya panghihinaan ka ng loob dahil ang mga taong maraming problema, bugnutin. Eh di ano ang mangyayari ngayon? Kung ang lahat ng kaopisina mo, lahat ay galit, lahat ay... Dahil ang tao po na merong mga bayaran, eh yan po ay walang isipan kundi yung perang pambayad sa kanilang bayarin. Kaya madi-discourage ka. Tapos pag sakay mo pa, ang pila ng LRT ay 1 kilometro. At pag inagahan mo, gayon din dahil lahat ang isipan agahan. Kaya nga, ating unawain, wala pong makaka-encourage sa atin dahil traffic sa umaga, traffic sa tanghali, traffic din sa gabi. Nung araw, pag linggo, maluwag, pero ngayon kahit linggo, matraffic. At mapupuna mo na talagang ang tao ay maraming sasakyan ng tao. At kadalasan, pag pumasok ka sa isang lugar, wala ka ng daraanan dahil dalawang gilid ay may nakaparada na sasakyan. Ay paano namang hindi magkakasasakyan ng marami, magdadown lang ng 100,000, maghuhulog ng 6 na taon na 10,000 isang buwan, aba ay napakagandang pagkakataon na magkaroon ng sasakyan. Subalit nais kong ipaunawa, yun po'y normal. Dahil karapatan ng taong magkasasakyan. Pero madi-discourage ka po. Dahil yung convenience, pag minsan hindi mo maranasan, dahil pag natigil ka sa traffic, mabuti pa yung pumila sa LRT ng kalahating oras, pag na-traffic, naglalakad na lang sila. At pag gutom, kakain na lang ng siomay. Pero ikaw na walang baon, nahihirapan ka. So, mapapagod ka at pagdating sa opisina o kung saan man, hindi mo na maisip pa kung ano yung iyong gagawin. So, ang advice ko sa inyo, practice to encourage yourself. Magsanay kang ikaw ang magpalakas ng iyong loob. Hello? Kaya ako, hindi na problema sa akin ang traffic. Hindi na problema kung ano man. Pag hindi nangyari, ang ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos. So, I am encouraging myself in the Lord. So, kailangang ikaw ang magpalakas ng iyong sarili. At ano ang mga talata na iyong gagamitin para palakasin mo ang iyong loob? Meron ka bang mga talatang alam para mapalakas mo ang iyong loob? Dahil ang ating umpisa ay be strong in the Lord and in the power of His might. Kanino tayo magpapakalakas? Sa Panginoon. So, pansinin po natin, iyong titingnan sa Biblia ang salitang God, Lord, Holy Spirit. So, be strong in the Lord, hindi sinabing in God. Magpakalakas kay Hesus Kristong iyong Panginoon. Hallelujah. So, ang kakausapin mo yung Panginoong Hesus Kristo tungkol sa iyong safety. At kapag ikaw ay nagpakalakas sa Panginoon, ikaw ay puprotektahan ng Ama dahil nagigiliw siyang ikaw at ako ay laging ipagtanggol. Kaya napakahalaga po, ito ang mga talatang nais kong iyong alalahanin bilang hamon sa iyong sarili. Pero bago magkaroon ka ng kakayahang palakasin mo ang iyong loob,
Kailangan magsanay ka dito sa gawing ito. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kailangan nandun po yung iyong pagkagutom at pagkauhaw. Kailangan nandun po yung kasabikan mo. Kailangan sabi ka sa katwiran. Blessed are those who hunger and thirst. Ano po ba ang righteousness? Ang righteousness po ay tuloy-tuloy na paniniwala sa Diyos. Tuloy-tuloy na ikaw ay nagtitiwalang kailanman ay hindi ka pinabayaan, kailanman ay hindi ka iniwan ng Diyos. At muli, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at hindi ka niya hahayaang bumagsak. Dahil pangako ng Diyos na ikaw ay laging kanyang itatayo. 7 ulit ka mang bumagsak, 7 ulit ka ring itatayo ng Diyos. Kaya iyong pagsikapan na ipagpatuloy mo ang pagiging kaibigan ng Diyos. Ililihim ba natin sa ating kaibigang si Abraham ang ating nakatakdang gagawin sa Sodom at Gomorrah? Hindi po niya inilihim, kinausap ng ama at ng anak si Abraham tungkol sa balak nila. Kaya nais ko pong ipaunawa, ang lahat ng sumusunod sa gusto ng Diyos ay mga kaibigan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, "You are my friend if you do my commandments." Mga kaibigan ko kayo sapagkat ginagawa ninyo ang aking mga iniutos sa inyo. At ano ang utos niya? Na kapag ikaw ay nasa gulo, dumalangin ka. Pray is a command. Pray without ceasing is a command. Rejoice evermore is a command. Give thanks in all circumstances is a command. Hindi pwedeng hindi tayo magpasalamat kahit ano nangyayari. Hindi pwedeng hindi tayo manalangin kahit ano ang gulo. Hindi pwedeng hindi tayo magalak sa Panginoon sapagkat alam niya na ikaw at ako ay dadalhin niya sa tugatog ng kanyang inihandang tagumpay. Hindi natin maunawaan sapagkat ito ay dakila. Ang gagawin ng Diyos ay dakila. It is beyond our imagination and our intellectual understanding. Hanggat wala ka doon, hindi mo maunawaan yung nangyayari sa'yo. Kaya palakasin mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa iyong katabi, palakasin mo dahil walang magpapalakas sa'yo dahil mahihina ang loob ng nasa paligid mo. You are the one who is supposed to encourage yourself. Kaya kailangan ikaw ay magkaroon ng kasabikan sa Diyos, sa kanyang katwiran. Kailangan ikay laging naniniwala sa Diyos kahit ano ang mangyari. Ikay naniniwala sa Diyos kahit bayaran na, kahit wala pa yung pera, maniwala ka na ililigtas ka ng Diyos. Amen. At hindi ka hahayaan sapagkat ang lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Diyos ay hindi pababaya at hindi ipahihiya ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Magsanay kang magtiwala sa Diyos. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya, ito po ay pagsasanay. Ito po ay pagsasanay. Ito po ay pagsasanay. Kaya ang sabi ng hari, si David ay napakaraming problema. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi.
Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Pag-ihahanan natin ang problema ni David at yung problema mo, naku ay wala pa sa dulo ng daliri ng kalingkingan mo ang problema mo sa problema ni David. So, pansinin po natin na develop sa kanya ang tiwala sa Diyos. Kaya nung makita niya buong Israel ay takot sa higanting si Goliath, at sa apat pang kasamahan niyang higante na hindi tinura ng Biblia pero pinaghanda siya ng Diyos na 7 bato. Para saan yung 5 bato? Para saan yung 5 bato? 5 ang higanting kaharap niya pero ang pinakang magiting doon sa 5 ay si Goliath. Naaalala po ninyo si Goliath? Pero dahil nagsanay si David na laging palakasin niya ang kanyang kalooban at magpakalakas sa Panginoon, nung makita niya na pati si Saul ay nagtatago, ang sabi niya, ba't katatakutin itong supot na ito? Hello? Why are you afraid to this uncircumcised Philistine? Bakit kayo natatakot? Hindi nyo ba alam na tayo'y protektado ng makapangyarihang hukbo ng langit? Hallelujah. At lalong nagalit si Goliath. At ang sabi ni Saul, ito gamitin mo ang aking tabak, ang aking armor. Sabi niya, hindi ko po kailangan yan, hindi ako sanay dyan. Kaya kung saan sanay si David, yun ang kanyang ginamit, siya ay sanay sa tirador. Ipinakita lamang niya na ang katapat ng isang higante ay maliit na bato lang. Ano po yun para pakinabangan mo? Ang lahat ng problema mo, bawat problema ay isang panalangin lang. At pag nanalangin ka, paniwalaan mong dininig ka ng Diyos at huwag ka nang kung ano-ano pa. Marami po ang nananalangin. Diyos ko, tulungan mo po ako. At pagka panalangin, punta sa uutangan, tulungan mo nga ako. Akala ko ba'y nanalangin ka sa Diyos? Hello? At tapos magpapapatuo na, ewan ko ba, kung may maalab sa Diyos, bakit kaya ganito? Huwag kang nagpapatutuo dahil discourage mo ang sarili mo, dinidiscourage mo ang iba. Kung ikaw ay may problema at ikay nadidiscourage, sa akin ka lumapit dahil tayo ay magkasangga. Hello? Nakukuha niyo po. Kaya nga, nais kong ipaunawa, kaya ka may pastor para meron kang pagsasabihan ng iyong daing. At ikaw naman ay itutulak ko sa labanan. Sapagkat sa labanan, doon mo matututunan ang mga bagay na hindi mo matututunan sa lugar ng panalangin. Kaya pinagalitan ng Diyos si Moses. Anong ginagawa mo, Moses? Nananalangin pa po. Aba, tigil na, tapos na ang panalangin, humakbang ka na, iunat mo na ang iyong tungkod. Opo, Panginoon, at nahati ang dagat. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, nasa iyo ang kapangyarihan. Pero gamitin mo yung kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, napakaganda po ng sinabi ni David sa Psalms 42:1.
Kailangang palakasin mo ang iyong kalooban dahil ikaw ay labis na inibig. Love na love ka ng Ama. Sobra ang pag-ibig sa iyo ng Ama. As the heart panted after the water brook, so panted my soul after thee, O God. Katulad ng usa na nagtutumulin sa batisang tubig, ganon din ang aking kaluluwa. Nagtutumulin akong palapit sa iyo, O Diyos. So, nagpapaampun siya sa kanyang Ama. Amen po ba? Kaya pag may problema ka, magpakatulin ka patungo sa kandungan ng Ama. At bumulong ka sa Kanya. Salamat po sa malaking krisis na aking kinaroroonan. Salamat sa sobrang pag-ibig mo sa akin. Salamat sa laki ng tiwala mo sa akin. Salamat at linakipan mo ako ng kakaibang katalinuhan. Pagkatapos noon, sasabihin ng Ama sa iyo, go! Hello? Amen? Doon po matutuwa ang Diyos Ama sa katapangang iyong ipakikita sa Kanya. And then, ang pampalakas pa ng loob, Psalms 23:1, the Lord is my shepherd and I shall not want. So dito pa lamang po ay lubos-lubos na. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Wag mo sasabihin kulang ka, kumpleto ka. Amen po ba? Sapagkat, paano kang magkukulang ay ang nagpapastol sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Pastor, kailangan kong ng ganitong kalaking halaga ng salapi, wala pa sa akin. Hindi kita pakikinggan dahil matagal nang nasa iyo yun. So, paano mo mahahawakan? Paulit-ulitin mo, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Ang Panginoon, because your confession will attract divine intervention. Your confession will have a manifestation. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako mangangailangan. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. At ang sabi sa verse 6, bilang kabuuan. So you are encouraging yourself. Surely, ano ba? Surely, tiyak na tiyak ko. Hindi magkakabula. Ito ay 100% na mangyayari. Ang susunod at bubuntot sa aking kabutihan ng Diyos at awa. Surely goodness and mercy shall follow me. Hanggang kailan? All the days of my life. So kung mabubuhay kang 90 years old, i-times mo ng 367 days. Ganong karami ang mga araw mo. Hello? So all of those days, you will dwell. So goodness and mercy shall follow you. Ano ang kabutihan ng Diyos? Ang kabutihan ng Diyos, siya ang may likha sa iyo at ikaw ay linikha sa hawig at larawan niya. That is the goodness of the Lord. At alam niya na ikaw at ako ay yari sa alabok, sa putik. Kaya ang awa niya ay araw-araw. What is mercy? The compassion and forgiveness of God. Lagi tayong kahahabagan at lagi niya tayong patatawarin. Na ibig sabihin, kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos at kailanman hindi tayo tatalikdan ng Diyos, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ang pampalakas ng loob ko, tiyak Panginoon, mga kabutihan mo at awa ay nakabuntot sa akin habang ako'y nabubuhay, sa mga kaarawan ng buo kong pagkabuhay. At para saan ang goodness and mercy? Para itulak ako sa bahay ng Panginoon. Para ako'y papuntahin sa gawain ng Diyos na nakatakda tuwing linggo o tuwing biyernes. So yun po ang pagpapala, dinadala ka para ikaw ay pumunta sa simbahan. At yung iba, pag napagpala na ayaw nang sumimba, ayaw na ring sumamba. Kaya kung papansinin po natin sa Psalms 51, Verse 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Verse 12,
Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Then verse 13. So, panumbalikin mo sa akin ang galak ng kaligtasan at gawin mo akong matatag sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. At ano ang dahilan kung bakit siya humihingi ng pagpapala? Para siya ay makasimba. Para siya ay makapunta sa templo ng Diyos. And then, ating tingnan ang Psalms 91, verse 1. Ano po ang sabi ron? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So ikaw po ay lililiman ng anino ng makapangyarihan at kataas-taasan Diyos. Kaya walang salot na pwedeng puminsala sa kanyang mga anak. So where is that safety place? In the prayer chamber, and it is the shadow of the Almighty. Kaya kahit saan ka pumunta, lagi kang ligtas dahil ikaw ay nasa protective covering ng Diyos. Kaya ang pangatlo pong dapat nating gawin, so after starting the day in your secret chamber of prayer, then you have to encourage yourself. At pag ikay hamong-hamon na, then ang pangatlong gagawin mo, boldly dare to act. Pressing forward. Buong katampangan na iyong pagpasyahang humakbang. Boldly dare to act. Kung ano man ang iyong problema, magikang matapang na humakbang sa kalutasan ng iyong suliranin. Kung ano man ang krisis mo, ikay matapang na kumilos para maranasan mo ang pagtatagumpay. Kung ikaw ay may nararamdaman sa iyong katawan, humakbang ka at iyong sabihin, sa mga latay ni Jesucristo, ako ay hindi magkakasakit. Hello? Amen po ba? So, makikita po natin na ang Diyos natin ay kasama ng matatapang sapagkat ang Biblia ay nagsabi, ang mga duwag ay hindi makaparuroon sa presensya, sa piling ng Diyos sa magpakailanman. Kaya sabihin mo, hindi ako duwag, ako ay matapang. Sabihin mo, huwag kang mahiya. Sabihin mo, ako ay matapang. Hindi ako duwag. Ako ay kikilos, ako ay aakbang. So, pasalamatan mo ang Diyos at ikay may suliranin. Pasalamatan mo ang Diyos at ikay may krisis. That is the circumstance that you will experience that great and mighty act of God. Kaya nga, dito tayo magtatapos sa 33:3 ng Jeremiah. So, 33:3, call unto me. Hallelujah. And I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So sa iyong problema, ano ang gagawin mo? Tatawag ka sa Diyos. At ang sagot niya sa iyo, ipakikita niya ang pambihira at makakapangyarihang mga bagay. Yung pinagdadala sa iyo ng Diyos, kanyang isisiwalot, yun ang itutugon niya. Pagtiyagaan mo yung sitwasyon mo ngayon, sapagkat dito kita dinadala sa isang pinagpala, walang katulad at hindi na mangangailangan at kailanman na hindi nakakapusin. At ito ay makakamit ng matatapang. Sabihin mo, ako ay matapang. Sabihin mo, wala akong kinatatakutan kundi ang Diyos. Kaya akin ang buong Pilipinas. Para sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng maingay na Amen. Purihin ang Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta
sa Greg Durante Ministries. Nakagugulat ang patutuo tungkol dito sa radio set at sa USB at dito sa bagong poster at sa mga poster ng mga nakaraang taon. Kung paano ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, hanap buhay ay napagpapala. At sunod-sunod ang mga patutuo mula sa iba't ibang dako ng bansa at sa mga isla na sila ay napagpapala nitong radio set combined with USB with 50 sermons. At sila raw ay binibless ng Panginoon dahil doon sa mga mensahe. At hinahamon ko ang bawat isa na gamitin ninyo ito, tools for reaping souls, tools for the harvest of soul, tools para madala mo ang iyong mga kamag-anak sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na mensahe na nasa USB sa radio set na ito. At ang iyo lamang gagawin is to send a 4,000 offering para sa partnership para mapalaganap natin ng malawakan ng Ebanghelyo. At ako'y dadalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos at bigyan kayo ng halagang ito para kayo ay mapagpala. Poster and a combination of transistor radio and USB. Aking Ama, pagpalain mo po sila at maranasan nila ang mga buhay na patutuo ng maraming naranasan itong kanilang naipagkaloob na 4,000 at itong kanilang natanggap na radio set at USB. Mapagpala sila katulad nila at maranasan nila ang kaibang biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang buhay sa sandali na sila ay magkaroon nito. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Greenhill, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan.